Morning guys, pa second PMS tayo. Sama kaya sa akin. Late na tayo. Naman late, pero feeling ko di na tayo una mamaya. Late kasi ako nagising eh. Pero tignan natin, sana mabot tayo ng 8 AM dun. 7:17 pa lang naman. Mag-skyway naman tayo. Tapos may tinatry pala tayo, new mount ngayon na helmet mount. Ito nakalagay ngayon. Ito yung telesin. Yung natatanggal sa helmet. Mas okay ba yung view? Or yung mag-stick na lang ako dun sa hang? Pero kasi hindi ko pa nadidigatan ng ano to eh. Ang hang chain mount. Hang ba yan o Hansi? Hindi ko rin kasi sure kung paano tawagin yun. Pero alam ko hang yata yung tawag. Yung 3D printed. Aga pa natin, no? 7:41 pa lang. Parang 30 minutes lang yung biyahe. Chicken plan, guys. Si Lema. Tapos lang natin sa Sierra Motostrada. Medyo natagalan kasi may ginawa lang eh. Anong oras na ba? 4:21 na. So, kanina agaw nandun eh. Mga before 8 nandun na ako. Halos parang buong 8-hour shift yata nandun ako. Kapagod din. Pagod ako mag-scroll eh. Naubos ko na yata yung content na papanoorin eh. Pero okay naman. Ma-install na yung damper. Ayan, ganda. Tapos nakapagpa-change oil na rin tayo. Tapos ngayon uwi na tayo. Lagi kasi ako nag-skyway eh. Natry ko naman tong EDSA lang. Sa EDSA dadaan. Simula dito sa Caloocan. Kung makikita nyo sa video ito, namumula na yung temperature ko. Tapos ayun, parang ang hina na nung hatak ng motor. Parang feeling mo mamamatay siya anytime soon na nag-accelerate ka. And dito tumigil ako. Ayun, napansin ko na nagbe-blink na nga yung yung temperature ko. Then tumawag na rin ako sa mga staff na Motostrada regarding dun sa concern ko nga. Kaso magko-closing na sila and magka 5 PM na rin kasi to. So wala nang office or pa-close na sila. Oo po eh. Hanggang oras po kayo? Hanggang 5 lang po sir yung service. Mukhang hindi ka na... Asan mo ba kayo? Nasa may ano na ako sir eh. Sa may EDSA na banda. Baka di na umabot. Hindi ka na aabot sir kasi 4:40 na eh. Sige, baka sa Monday na lang siguro sir. Kasi hindi ko rin alam yung ano sir eh. Yung kasi ibang department na tinatawagan ko. Oo. Sige po. Sige, thank you. Dito sa part na to, di ko alam gagawin ko. Pero napag-decidean ko na iuwi na lang yung motor kahit nag-overheat na siya. Iuwi ko na lang siya ng dahan-dahan. At meron na rin kasing check engine light. Fast forward sa Monday. Nag-leave ako sa work para maalat yung day na to para mapagawa yung motor since gamit ko nga siya for work. Super hassle din on my side. Hello guys. Bale, yun, pauwi na tayo. Galing tayo Motostrada. Actually, nanggaling na ako dyan nung Sabado. Nagpa-PMS ako eh. Tapos, halos buong araw akong nasa Motostrada. Kasi, may pinalitan daw dun sa yung oil pipe. Dun kasi sa mga first batch ng mga 675, parang iba yata yung yung material or iba yung parang laki ng oil pipe na possible daw mag-cause ng issues pag hindi napalitan. Napalitan naman siya, kaso inabot ako ng buong araw sa Motostrada. Parang 8 to 4 PM doon ako. Para ako nag-shift ng isang duty gano'n. Tapos nung pauwi na ako, bigla ako napansin na parang alam niyo yung
makina na parang nag-overheat ganun. Yung nawawala yung power. Nawawala yung power, mabilis matayan sa minor. Kasi nga dahil sobrang init ng makina. Kasi meron yung mga ano eh, normal operating temperature. Actually, mga naglalaro yan sa mga 90 yata, ganun, o 80 plus. Basta mga ganun ano, mga ganun temp. Tapos nang papapawi ako, yun, una ko napansin yun eh, parang loss of power, ganun. Naranaso ko na yun sa kotse kasi no, parang pa-overheat na kami. Humihina na yung hatak ng kotse. Tapos, bigla kasi nawala yung ano, yung indicator dito sa dashboard or sa TFT. Nawala yung temperature na ano, na reading. Diba usually nakalagay dyan ano eh, 96 degrees Celsius, 60 ganyan. Kung ano naman yung ano, yung running temperature. Nawala siya, naging double dash siya. Yung parang walang mai-display ganun. Tapos edi parang ano, hindi ko alam kung faulty ba yon or ano. So tumigil ako kasi parang naramdaman ko parang ang init na rin ng ano, ng legs ko. Kasi usually naman di mainit yun sa legs tong ano eh, 675 eh. Like wala akong nararamdaman na init. Tapos yun, unusual nung naramdaman ko mainit yung ano, yung sa may legs ko banda. Tapos yun pala parang nag-overheat na. So yun, tawag ako ng ano, ng mga staff sa Motostrada. Kaso kasi walang ano, I mean closing na yun eh, mga 4:45. So kung bumalik ako, nasa may dito na ako banda nun eh, o doon banda pa. Pag bumalik ako, di na ako abot, sarado na, wala nang tao, wala nang mekaniko, ganyan. Wala nang service na abutan. So pinilit ko yung motor na maiuwi para ano na, kumbaga doon ko na i-check ganun, doon ko na i-troubleshoot kung mawawala ba siya kusa, ganyan. Tapos biglang nag-check engine nung in-on ko na ulit. Tapos biglang parang nagkaroon ng reading yun eh, yung thermostat. Siguro dahil nakaraan no? Sobrang init na nung makina, sumingaw napunta dun sa ano, nainitan yung connection, ganyan. So parang ano, nakita ko dahan-dahan siya tumaas hanggang 125 yata, 127. Namumula na yung ano, yung temperature reading. Tapos umilaw na rin yung thermostat ba tawag doon na icon. Usually ano lang yun eh, mamumula lang yun pag sobrang init na talaga. Like ano na, need nang i-stop yung engine kasi nga sobrang init na. Tapos hindi yun, inuwi ko yung motor na naka-hazard na lang ako kasi nga hindi ko alam nangyayari. Wala rin akong ano, mahingan ng tulong. Tapos ayun, ang pagka-uwi ko, hanap ako ng mga connections, ganyan. Sino pwedeng kontakin, anong pwedeng gawin. Nakahanap naman ako ng mga contact. Yan sila President, yan sila Sir Mo. Sa tawagan ko din naman sila sila Sir Eman, tsaka si Sir Topper. Kaso yung nga lang yun, hindi nila ma-accommodate yung request kasi nga uwian na rin eh, Sabado pa naman yun. Eh the following day walang service center or walang showroom din kasi Sunday na yun eh. So in-advise nila na pumunta na lang din agad ako ng Monday. Eh kaso Monday meron akong pasok eh. Tapos gagamitin ko yung unit papunta ng office, syempre. Advice nila parang tinatanong ko kasi kung meron bang free hauler o ganyan, parang free pick up na unit. Kasi nga naka-check engine na yung unit, ayoko naman nang itakbo pa.
Tapos di naman din ako ganun ka-expert sa like troubleshooting ng mga motor, ganyan. Kasi ayoko rin kalikutin, baka kasi ma-avoid pa yung warranty or kung ano man. Kasi baga nilive ko na siya as is. Tapos naghanap na lang ako ng hauler. Kasi nga parang sabi nila baka Monday pa daw masimulan yung ano, yung parang processing no, ano, syempre hindi naman tayo VIP para i-priority nila na tawag doon, na mapadala na agad ng truck para ma-pick up yung unit. So naghanap na lang ako ng third party na hauler. Yun, nakita ko nga si Sir Mo, yung racer no ano, sa CF Moto team. Eh parang ano, nakalaro ko na rin naman siya before. So parang may mga mutuals kami in between, ganyan. Tapos ayun, syempre stress ka na Sabado. Sabado ng hapon yata yun. Kasi syempre ayaw mo naman nakabira sa mga sasakyan mo, sa motor mo. So yun lang din iniisip ko all throughout the weekend. Eh, gusto mo maayos eh. Kasi yun, nagpa-schedule na lang din ako ng ano, ng call kay Sir Mo. Kasi nga may dadaan naman process yan eh. Like hindi ka pwede agad padala nila ng truck para pick upin yung unit mo. Eh, ano, may mga approval pa yan, may processing pa yan. Syempre kumpanya yan eh, may mga sinusunod na standard operating procedure yung mga yan. Decide na ako na muna ako ng external. Tapos try nating i-reimburse kasi nga parang back job yun nangyari eh. So nadala na kanina, naayos naman. Tapos yung naging findings nila is yung thermostat ba yun? Yung socket nun is nakalusen or hindi nakasaksak. Siguro nakabit siya pero hindi na, di ba usually pag may mga socket nagkiklip yan eh, tumutunog yan once na, or magkiklik yan once na lock na siya eh. Hindi naman kasi agad-agad nabubunot yan eh, kahit bunutin mo yan ng naka-lock or naka-clip, di agad-agad yan matatanggal kahit anong lubak pa yan eh. So ayun, nakakita nila na ano nga, hindi nga nakakabit yung thermo switch or thermostat matawag yun. Ay, nalilito lang din ako. Pero yung related yun dun sa ano eh, yung usually yun yung nagsisignal sa fan na on ka na, mag-off ka na fan, ganyan, kasi mainit na, ganyan. Marami pala talaga traffic dito, ano. Lala eh. Buti hindi naman ganun na, no, nabawasan yung oil or yung coolant or something na major na nangyari. Buti ano lang. Pero for sure na stress yung makina kasi nga overheat eh. Kumbaga hindi nag-automatic yung fan na bumukas, ganyan. Kala ko may malala na mangyayari dito eh, like iiwan ko yung unit, ganyan, babalikan ko na lang. Buti yun lang, sobrang minor lang, socket lang, pero laking ano, bagay talaga na, no, ng check engine. Dinaan ko na rin sa service road ngayon para ma-testing ko kung mag-overheat pa ba siya o hindi. So far naman wala namang ano na issue, since maayos na nga yung thermostat din. And so far okay naman na yung takbo niya. Hindi na nawawala yung ano, temperature number or display ng temp. Yun nga lang, nag-leave ako sa work ngayon eh, nag-emergency BL ako para lang din maka-accommodate to, para maayos. Never lang maka-encounter ka na hindi nagdi-display yung ano,
temperature. Check nyo yung thermo switch or thermostat socket kung nakakonect pa. Possible na disconnect lang. Isa sa mga unang troubleshooting para hindi naman agad kayo overthink, ganyan. May something talaga sa makina kasi mag-check engine siya eventually. Siguro dahil di kumpleto yung mga sensor niya na program sa ECU. Learning experience na din, pero medyo medyo inconvenience din kasi bayad ka ng hauler, kaya yun, tinaray ko ipalakad talaga na i-reimburse nila yung kahit yung hauler na lang, okay na ako dun. Mahal din kasi di rin naman biro yung ganong price, kesa naman i-risk mo pa yung yung unit na naka-check engine na gagamitin nyo pa. Better safe na lang din, lalo sa init ng panahon ngayon. Alma mater natin guys, Our Lady of Guadalupe Minor Seminary. Doon tayo nag-high school. Diyan natin usually natutunan lahat ng sports. Wala kasi kayo ibang gagawin dyan eh. Bawal mag-cellphone dati. High school, bawal mag-cellphone. Ayun, shinare ko lang naman yung naging experience ko with CASA. Syempre, hassle din on my side. And hopefully, di na maka-experience yung iba pang customer ng ganitong scenario. Thank you sa pagsama and see you sa next vlog.